Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Sabi sa'yo, bakit parang nakakita ka ng multo? Mas masaway pa sa multo yung nakita ko. Si Lynette. Nakilala ka ba niya? Narito na nga ang ating pakaabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi nga inaasahan ang mulingang pagkikita dito ni Lynette at ni Dax kung saan ito ang nangloob sa bahay ni Doc Carlos Benitez. Dahil sa sinamahan nga ni Lynette itong si Josa na dalawin ang puntod ni Cromwell. At dito naman, nagdesisyon itong si Josa na mag-CR daw muna siya dahil ihi na nga ito. At dito nga nagkabanggaan itong si Lynette at itong si Dax. At dali-dali naman na nag-flashback sa isip dito ni Lynette ang mukha ng lalaking iyon. At dito rin na dali-daling umalis itong si Dax bago pa makatawag ng pulis itong si Lynette. At dito nga na tinanong ni Nerissa itong si Dax na ano daw ang nangyari dito, na parang nakakita daw ito ng multo. At ang sagot naman ni Dax dito kay Nerissa na mas malala pa sa multo ang kanyang nasa lubong dahil ito daw ay si Lynette. Nagtanong itong si Nerissa kung namumukhaan ba daw siya nito. At ang sagot naman dito ni Dax na parang namumukhaan daw siya dahil sa reaksyon nga dito ni Lynette. At maya-maya nga dumating itong si RJ. At dahil sa takot ni Lynette ay bigla naman siyang napayakap dito kay RJ. Samantala, binigyan naman ng bulaklak itong si Giselle, itong si Justin, at winelcome siya dito sa bago niyang opisina. Subalit ay tila hindi nagustuhan ni Justin ang ibinigay na bulaklak at tinapon niya ito. At dito naman, na kunwari nag-react itong si Eric at dito na nilapitan itong kanyang anak na si Justin at sinabi na wag daw bastusin itong si Giselle dahil kahit anong mangyari ay ina niya pa rin ito. At ipinagtataka naman ito dito ni Justin na kung bakit parang kumakampi na itong si Eric dito kay Giselle. At yun na nga, hindi niya maintindihan ang kanyang ama. Samantala, nagreklamo naman itong si Annalyn Santos dito kay Doc Carlos kung bakit ito pa ang ibinigay na taas sa kanya. At iniisip ni Annalyn na parang punishment daw sa kanya iyon kung bakit yun nga ang ibinigay ni Doc Carlos. At dito naman na sinabi ni Carlos kay Annalyn, akala ba daw niya na matalino ito, dapat alam niya ang lahat na gagawin, hindi lang sa pagiging doktor. At dito naman na malakas na sinabi at matapang na sinabi ni Annalyn na challenge accepted at gagawin niya ang lahat. At tila nagiging maayos naman dahil sa nagkasundo itong si Aling Pokwang at ito nga si Annalyn. At dito nga narinig ni Aling Pokwang na may kausap sa cellphone itong si Annalyn at nalungkot nga ito tungkol nga sa kanyang lolo Pepe. At dito nag-uusap ang dalawa kung ano din ang mga pinagdaanan dito ni Aling Pokwang at nagkaintindihan nga ito. At dito naman na sinabi ni Aling Pokwang na wag na daw siyang tawagin na ganun at mamang na nga lang dahil close na nga raw sila. At magtatagumpay naman itong si Annalyn sa gagawin niyang task upang mapatunayan dito kay Doc Carlos na deserve niya ang makuha ng slot upang makasali sa conference doon nga sa Japan. Kaya yan naman ang ating pakatutukan bukas mga ka-idol, lalo na itong nalalapit na makikilala na nga nila kung sino ang mga kasabwat dito ni Moira sa nangyaring ang pangluloob dito sa bahay ni Carlos at sa nangyaring aksidente dito kay Don Pepe. At dito naman nakabado itong si Nerissa na baka madamay siya at makulong. Kaya sinabi dito ni Dax sa kanya na dapat ay makatakas sila at makalayo bago pa mahuli ang lahat at makatawag na itong si Lynette ng mga pulis at masundan itong si Dax. Yan po aking karagdagan latest update at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel.